Joey po ang pangalan ko. Na-discover ko kayo noong mga fiction stories pa ang pinopost nyo sa YouTube. At hanggang ngayon ay avid fan po ako. Bale itong kwento ko ay nangyari sa aming magpipinsan nang magbakasyon kami sa Karamoan. 4 kaming magpipinsan sa mother's side ko. 3 lalaki, 1 babae. Bihira na rin kasi kaming magkajaming na magpipinsan, kaya napagplanuhan na magbakasyon sa kung saang beach. May nahanap ako magandang resort sa Facebook na sa Karamoan nga matatagpuan, kaya nagkasundo na doon na lang. Na-enjoy talaga namin yung bakasyon. 3 days and 2 nights kami nagwawalwanan sa beach. Medyo malaki yung nagastos pero sulit naman. Sabi nga nila, next summer daw ay bumalik kami. Dahil lumaki kami sa religious na family, isa sa mga hinanap namin bago umuwi ay simbahan. Saktong linggo noon at may nakapagsabi sa amin na may lumang simbahan daw doon na 1 tricycle lang ang layo. Pumunta kami. Pagdating doon, malaki yung simbahan. Halatang luma na yung itsura na nirenovate lang para magmukhang moderno. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng simbahan. Kahit nga yung pangalan ng lugar. Sorry, mahina talaga ako sa mga pangalan. Lengguaheng Bicol yung misa. Pero okay lang. Nakinig pa rin kami. Kasi alam naman namin na tungkol pa rin naman yon kay Jesucristo. Kalagitnaan ng misa, bigla akong siniko ng isa kong pinsan. Tinitigan ko siya. Saka siya bumulong na may lumilipad na kung ano raw sa itaas. Tumingala ako. Mga ilang saglit lang, meron ngang parang kulay itim na kung ano na lumilipad sa itaas. Ang bilis lang, kaya hindi ko maaninag kung ano ba yung lumilipad na yon. Inabot sa akin ng pinsan ko yung phone niya. Alam ko na kung anong gusto niyang gawin ko. Inabangan ko ulit yung itim na bagay. Tapos kinunan ng video. Pagkatapos ng misa, pinanood namin yung nakunan sa cellphone. Tao palang lumilipad na yun. Nakasuot siya ng itim na parang sutana na pangpari. Zoom namin at lumitaw yung itsura ng lalaki. Bago kami umalis, nagtanong-tanong muna kami kung pwede ba naming makausap si Father. Pumayag naman siya. Pinakita namin yung video at hindi man lang siya nagulat. Sabi niya, may ilan na raw na taga roon sa kanila ang nagsabing nakita rin nila yung lumilipad na pari sa itaas ng simbahan. Nang i-zoom namin, nakilala niya yung pari. Misyonaryo daw yun na galing pa sa Amerika. Siya raw ay si Father James. Habang tumutuloy daw siya sa simbahan na yon, ay tinamaan siya ng ligaw na bala mula sa kung saan. Madalas daw dati sa lugar nila ang mga barilan ng mga rebelde. At simula nga nung mamatay si Father James, naging bantay na raw ito sa simbahan. Nagpasalamat kami kay Father at paglabas namin, nagsindi kami ng tigi-isang kandila para sa kaluluwa ni Father James. Rest in peace. Habang nakasakay sa tricycle papunta sa daungan, chinek ulit namin yung video. Wala na. Corrupted na at hindi na mabuksan. Kakaibang experience rin yon sa aming magpipinsan. Tuwing reunion nga, salitan pa kami kung magkwento noon sa iba pa naming pinsan. Ilang beses na naming sinubukan na bumalik doon sa Karamoan. Ang kaso, laging hindi natutuloy. Kasi marami na ring pinagkakabisihan yung iba. Sana next year, matuloy na. Hi mga kapasta! Ako nga pala si Hana. Bale ang kwentong ito ay kinuwento lang din sa akin ni Mama. Teacher po si Mama. Noong dalaga pa raw siya, unang lugar na nadestino siya sa pagtuturo ay sa Camarines Norte. Competitive daw kasi ang pwesto sa mga teacher noon. Halos wala laging bakante, kaya na magkaroon ng vacancy, tinanggap na ni Mama kahit sa Camarines Norte. Hindi naman naging sayang yung experience doon ni Mama. Doon niya kasi nakilala si Papa at naging mag-asawa nga sila. Noong unang linggo ni Mama sa Camarines Norte, isa sa mga naririnig niya lagi sa mga lokal na taga doon sa barangay nila ay ang pag-uwi ng maaga sa gabi ng kabilugan ng buwan. Nagtaka si Mama kasi anong meron sa kabilugan ng buwan? Kinuwento ng isa sa mga katrabaho niya na kapag kabilugan daw ng buwan, lumalabas mula sa simbahan ang mga padre na nagpuprosesyon sa kalsada. Mga kaluluwa ng padre
na kumakatok sa pinto ng bahay. Tinanong ni Mama kung bakit sila kumakatok, pero ang sinagot lang sa kanya ay babala raw yung mga katok sa pinto. Fast forward nga sa gabi ng kabilugan ng buwan. Nasa bahay lang si Mama. Nagche-check ng mga test paper nang marinig niya yung mga yapak sa labas. May kumakanta raw ng mga dasal sa lengguaheng Latin at biglang nangilabot si Mama. Naisip niya na baka yun na nga ang sinasabing naglilibot na pari kapag kabilugan ng buwan. Natigil si Mama sa pag-check ng mga test paper. Pinakinggan niya lang yung mga kanta sa labas. Palakas ng palakas. Tapos biglang tumigil. Narinig niya na lang na may kumakatok sa pinto. Biglang kinabahan si Mama kasi ang sabi-sabi nga, babala raw yun. Tumayo si Mama. Ayaw niya sanang gawin pero binuksan niya pa rin yung pinto. Pagbukas niya, hindi pari yung nakita niya, kundi yung mukha ng kaklase niya dati sa college na teacher rin sa ibang lugar. Tapos, biglang naglaho na parang usok daw yung kaibigan niya. Kinabukasan, sinabi niya yung nangyari sa mga katrabaho. Parang binuhusan daw ng malamig na tubig yung mukha ng mga katrabaho niya. Tapos, sinabihan pa si Mama na tawagan yung kaklase niya na nakita niya sa pinto. Ginawa naman ni Mama. Kapatid nito ang sumagot. Sinabi kay Mama na noong gabi rin na yun, nadisgrasya sa sinasakyang motor yung kaklase ni Mama. Bumangga sa isang jeep at tumilapon sa gilid ng daan. Unang bumagsak yung ulo, kaya bago pa man naisugod sa ospital, patay na raw. Nahimatay daw si Mama ng oras na yun. After 1 week, nag-resign na si Mama. Sabi niya, maghihintay na lang daw siya ulit ng bakanting pwesto. Hindi niya raw kaya na marinig yung mga pari na yon na kumakanta ng Latin bawat kabilugan ng buwan. Baka atakihin daw siya sa puso sa sobrang pag-aalala na kumatok ulit yung mga pari at may makita siyang mukha ng kapamilya o kaibigan. Tinanong ko nga si Mama kung saang lugar yon, pero hindi niya sinabi sa akin. Mas mabuti na raw na hindi ko alam. Nakapag-research naman ako at nalaman ko na urban legend na dati ito sa ilang barangay sa Camarines Norte. May mga pari daw talaga na lumalabas sa ilang simbahan kapag kabilugan ng buwan. Noong panahon ng digmaan daw kasi, mga pari ang naatasang magbigay ng balita sa pamilya ng mga sundalong namatay sa giyera. Kaya rin siguro nang madamay sila sa digmaan, hindi nila nalimutan yung obligasyon nila na ibigay ang balita sa mga kapamilya ng taong mamamatay. Nakakatakot nga. Pero sabi doon sa nabasa kong article, halos nawala na rin daw ang mga paniniwalang ito sa Camarines Norte. Siguro, dala na rin ng pagdami ng mga tao at pag-unlad ng teknolohiya sa lugar. Good morning mga kapasta. Wish ko lang sana matanggap ito at maisama sa mga i-upload sa YouTube. Hi po, Rene ang pangalan ko. 3 years na ako nagmamanage ng sarili kong kainan dito sa probinsya namin. At pagkatapos ng pandemic, medyo sinuwerte at nakapagpundar pa ng isa pang branch sa kabilang bayan naman. Matagal na akong listener at nakapag-try na rin akong magpasa noon. Bale, iba naman po itong ikukwento ko. Noong bata pa ako, ay may natuklasan kaming magkakalaro sa bukid, malapit doon sa dati naming bahay. Noon po kasing time na yon, ay liblib yung nalipatan naming bahay. Laging nag-aaway ang mga magulang ko. Si nanay naman, kapag nagkakasagutan sila, maglalayas. Isasama ako tapos maghahanap ng maupahan ng mga 2 o 3 araw lang. Tapos kapag malamig na ang ulo, saka babalik kay tatay. Kaya rin siguro hindi kami hinahanap ni tatay kasi alam niyang babalik din naman si nanay. Isang beses, nagkayayaan na maglaro sa medyo malayong parte ng bukid. Ang daming naglalaki ang puno. Tapos ang lawak ng taniman ng mais na kung wala sigurong mga landmark tulad ng mga puno, siguradong maliligaw kaming magkakalaro. Nang makahanap kami ng
medyo malawak na kapatagan, napagpasyahan naming maghabulan. Mga about 4 p.m. na ng hapon. Nagpapahinga kami sa lilim ng puno nang biglang may sumitsit sa amin. May lalaki doon sa gitna ng mga puno sa di kalayuan. Nakaitim siyang damit na mahaba. Kinakawayan niya kami. Parang sinasabing lumapit kami sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sumunod naman kaming lahat. Tapos naglakad na yung lalaki. Nakabuntot lang kami. Pagdating doon sa dulo ng daan, nakita namin na may abandonadong parang chapel na tinubuan na nga ng damo sa paligid at inakyat na ng halaman sa sobrang kalumaan. Pumasok yung lalaki doon sa loob. Sumunod kami. Bukas yung ilaw sa loob. Kahit sobrang luma ng itsura sa labas, ay parang hindi man lang naluma ang loob. Napakalinis. Walang kahit anong alikabok sa pader. Nangingintab pa yung mga kahoy na upuan. At sa may altar, may Birheng Maria na kumikinang yung suot na roba. Ang laki ng birhen. Hinanap namin yung lalaking sinundan namin. Pero wala. Walang ibang bukas na labasan doon sa chapel na yun, kundi doon sa pinasukan namin. Kaya takang-taka kami kung saan naglaho yung lalaki. Nang makauwi kaming lahat, sinabi namin sa mga magulang namin kung anong nakita namin sa bukid. Kinabukasan, itinuro namin sa kanila yung lugar. Halos buong barangay ang kasama namin nung umaga na yon. Sabi ni Kapitan, noong unang panahon daw ay may isang pari sa barangay nila na nagtayo ng chapel gamit lang ang sarili niyang pera. May dala siyang Birheng Maria na galing pa sa Roma. Ang problema lang ay walang nagsisimba sa itinayo niyang chapel. Pero araw-araw pa rin nagmimisa yung pari. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Hanggang sa namatay nga yung pari at bigla na lang daw naglaho yung chapel. Sabi ni Kapitan, walang ibang nakakaalam kung saan dati itinayo yung chapel na yon. Hanggang sa natagpuan nga namin. 2 days after, umuwi na kami ni nanay sa bahay. Pero tuwing linggo ay dumadalaw pa rin kami doon sa chapel at nagsisimba. Tumutulong din kasi kami sa isinasagawang renovation. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang chapel na yon. Lahat ng naging girlfriend ko ay doon ko dinala para magsimba. Doon din nga kami kinasal ng asawa ko ngayon. Nang makaluwag-luwag sa negosyo ko, ilang beses din ako nagbigay ng donasyon sa chapel. Parang may sentimental value na rin kasi sa akin ang lugar na yon. Kapag nagsisimba ako sa chapel, minsan nakikita ko ulit yung lalaki na nagpasunod sa amin ng mga bata pa kami. Hindi ako natatakot sa kanya. Lagi kasi siyang nakangiti. Masaya siguro na sa wakas may nagsimba na rin sa chapel na siya mismo ang nagtayo at nangalaga. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel. Gladys po ang pangalan ko. Sa ngayon, unemployed pa ako dahil ako nagbabantay sa papa ko na may sakit. Sumasideline rin naman ako minsan. Nakapag-online selling na ako ng mga damit. Nagbenta ng mga preserved foods. At dito lang nakaraang buwan, naging reseller din ako ng pabango. Pero tama na ang tungkol sa akin. Itong ibabahagi ko ay narinig lang namin noon mula kay Father Mike. Nang minsang maging speaker siya para sa youth camp namin. November kasi noon, habang naghahapunan, pinilit namin sa Father na magkwento ng nakakatakot na kwento sa simbahan. Una, ayaw pa ni Father. Kumain na lang daw kami. Pero kalaunan ay nagkwento rin naman. Dahil sa kwentong yun ni Father Mike, buong youth camp ay hindi nakatulog na maayos. At lagi ako nagpapasama sa CR dahil sa takot. Ito po yung kwento ni Father. Baguhan daw siya noon sa simbahan. Unang buwan niya. Ikinuwento kaagad ng caretaker sa simbahan yung tungkol sa malaking santo na nasa bodega. Ayon sa kwento, kapag gabi raw ay nagigising yung santo na yon na halos kasing laki ng tao. Naglalakad sa loob ng simbahan at naghahanap ng matatabihan sa gabi. Okay lang sana kung ganoon, pero lahat daw ng tinatabihan ng santo
ay namamatay ilang araw ang lumipas. Sa sobrang dalas nito mangyari, wala nang sakristan ang gustong matulog doon sa simbahan at karamihan sa biktima ng santo ay mga pari. Kaya nga raw ang simbahan namin ang may pinakamaraming beses na napalitan ng kura paroko sa buong Quezon Province. Napagpasyahan ng mga naunang pari na gawan ng bakal na kulungan yung santo. Pero tuwing gabi ay himala pa rin na nakakalabas ito kahit nakakandado yung kulungan. Nang dalawin ni Father Mike yung santo sa bodega, nakakulong ito na para bang may ginawang kasalanan. Hindi niya makilala kung kanino ba ibinase yung itsura ng santo. Sa una, hindi raw naniwala si Father Mike sa mga sinabi ng caretaker sa kanya. Hanggang isang beses, makita niya yon na naglalakad sa altar ng simbahan. Sinundan niya yung santo pero nagsuot sa kung saan na kwarto at bigla na lang naglaho. Isang taon na si Father Mike sa simbahan nang mapatunayan niyang totoo nga yung kwento-kwento. Isa sa mga tagalinis ng simbahan ang nakitulog minsan doon nang abutan ng ulan isang gabi. Medyo malayo yung uuwian ng tagalinis, kaya sinabi ni Father na doon na matulog. Hating gabi, bigla na lang narinig ni Father na nagsisigaw yung tagalinis. Agad bumalikwas si Father Mike at pinuntahan yung sumisigaw. Pagdating doon, sinasabi nung tagalinis na may malaking lalaki raw na tumabi sa kanya sa pagtulog. Kinaumagahan, sinamahan ni Father yung tagalinis doon sa bodega at tinanong kung yun ba yung lalaking tumabi sa kanya. Muntik na raw mawalan ng malay yung tagalinis sa nakita. Bago umuwi, binindisyonan muna ni Father Mike yung tagalinis. Hindi na nila sinabi pa kung bakit. Sakay ng habal-habal, nadisgrasya yung tagalinis matapos matumba sa matalas na paliko pauwi sa kanila. Kritikal yung lagay sa ospital at siguro dahil na rin sa bendisyon ni Father, gumaling pa rin naman. Pagkatapos noong pangyayaring yun, sinulog na ni Father yung santo. Sigurado raw siya na peking santo lamang yun at maaaring demonyo na sugo ni Satanas na nag-anyong ribulto para linlangin ang simbahan. Yung abo ng santo ay isinaboy sa ilog. Pagkatapos noon, naging mapayapa na raw ang mga gabi sa simbahan simula noon. Dumami ulit ang mga sakristan na gustong tumulong sa simbahan at pati mga kasama ni Father sa bahay ay nadagdagan na rin. Sobrang bata ko pa nung marinig yun, kaya rin siguro takot na takot talaga ako. Ilang beses ko nga na napanaginipan yung ribultong santo kahit hindi ko naman alam yung itsura. 12 years ago na rin po yun. Huli kong nabalitaan ay nalipat na sa ibang lugar si Father Mike. Magandang araw sa mga kapasta natin na walang sawang nakikinig. Isa rin po ako sa kanila, lalo na kapag weekends at nasa boarding house lang akong naglalaba. Kahit mga kasama ko rito, naimpluwensyahan ko na ring makinig at mag-abang sa mga uploads nyo. Chris ang pangalan ko, 32 years old. Palipat-lipat ako sa mga inuupahang boarding house dahil palipat-lipat din ako ng trabaho. Ewan, hindi na ako makontento. Ang bilis kong magsawa, kaya halos every 3 months nagpapalit ako ng pinag-a-applyan. Napadpad ako isang beses dito sa may Bacoor. Maraming bakanting pwesto bilang isang salesman. Nagpasa agad ako ng resume at natanggap naman. Maning-mani yung interview. Sunod kong hinanap ay matutuluyang malapit na boarding house. May nakapagturo sa akin papasok sa eskinita. Isang tricycle lang ang layo sa trabaho. Nagtaka nga ako dahil sobrang mura nung inaalok na presyo. Medyo maliit yung kwarto pero maayos naman. Matapos ang isang buwan, saka lang ako nakaramdam ng kakaiba sa boarding house. Hindi ko alam kung bakit pero isang gabi, nagising ako na parang nilalamig. Sakto, naiihi ako. Kaya bumaba muna ako para ilabas yung tawag ng kalikasan. Pagdaan ko sa may kusina, bubuksan ko sana yung pinto ng CR nang may mahagip ang mata ko na nakatayo sa kusina.
Lumingon ako ulit. Wala na. Hindi na ako makatulog pagbalik ko sa kama. Pakiramdam ko kasi may naglalakad sa labas ng kwarto ko. Pero kapag titingnan ko naman, wala. Naulit pa yon ilang beses kapag bumababa ako para mag-CR. Lagi kong nakikita sa gilid ng mata ko yung naglalakad na kung sino. Pero naglalaho rin kalaunan. Tinanong ko sa landlady namin. Wala siyang sinabi. Kaso, halata mo na may tinatago siya sa akin kasi iniiwasan niya yung mga tanong ko. Isang beses, nagkayayaan kami ng magbabarkada na lumabas at mag-inuman. 1:00 na ng umaga ako nakauwi. May curfew sa amin, pero kapag nagpaalam ka naman ay papayagan ka. Pagbukas ko ng pinto, pagpasok ko, binuksan ko lang yung ilaw ng flashlight sa cellphone. Pagtutok ko sa sahig, may gumugulong na dugo ang ulo. Nabitawan ko talaga yung cellphone sa pagkabigla. Mabuti na lang at nasalo ko ulit. Pagtutok ko ng cellphone sa ganulungan ng ulo, wala na. Binuksan ko yung ilaw sa sala. Maliwanag na pero malamlam pa rin sa may kusina. Dahan-dahan akong naglakad. Pagdating sa kusina, narinig ko na may nagsalita. "Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako!" Nandoon sa upuan yung ulo. Lumabas mula sa anino ng ref ang isang katawan na nakasuot ng sutana na parang pangpari. May rosaryo pa sa liig pero walang ulo. Pinulot niya yung ulo sa upuan at iniligay sa katawan niya. "Tulungan mo ako!" Sigaw nung pari. Tumakbo ako palabas habang sumisigaw. Katabi lang nung boarding house yung bahay ng landlady namin. Kumatok ako sa pinto niya. Bumukas yung ilaw at lumabas siya. Kinuwento ko yung nakita ko sa kusina habang hinihingal dahil sa takot. Binigyan niya muna ako ng tubig bago ikinuwento kung bakit may nagpapakita doon na pari. 1990s daw ay bakanting lote pa lang itong lugar na kinatitirikan ng boarding house. Madilim, kaya naman maraming nagaganap na masasamang bagay. Isang beses ay may grupo ng mga kriminal na nagdala rito ng pari at pinaluhod sa bakanting lote. Tinagpas ng sundang yung ulo at inilibing dito rin mismo. Isang mangangalakal ang nakatagpo sa katawan ng padre at nagsumbong sa pulis. Simula nun, nagmulto na yung pugot na pari dito at mismong sa kusina ng boarding house ito inilibing, kaya doon siya madalas magpakita. Ilang beses na rin daw na napabless yung boarding house pero bumabalik pa rin yung paring nagpapakita. Kaya hinayaan na lang nila. Hindi naman daw kasi nananakit ng kahit na sino. After po nun, umalis na ako. Naintindihan naman nung landlady. Nakahanap ako ng mas malayong boarding house. Pero after 2 months, nag-resign na naman ako sa trabaho. Salamat po sa mga nakinig dito. Sa susunod, magpapasa ulit ako. Kumusta mga kapastang mandirigma? Ito po si Apo Maharlika, ang inyong tagapagsalaysay sa kwentong ito. Nais ko po sana kayong maimbitahan sa aking YouTube channel na Apo Maharlika. Salamat at mabuhay po kayo!